Kabanata 2181. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Severin, magkakasamang nakatayo sina Miles, Daniela, at ang iba pa. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag matapos marinig ang sinabi ni Oscar. Naging blanka ang isip ni Miles at sobra ang kaba niya nang magsimulang umatake sina Lesion at ang iba pa kay Severin. Kung mawawala ang puntos ni Severin at madi-disqualify siya sa kompetisyon, mawawala rin lahat ng taya nila. Bago pa siya makapagdesisyon kung ipagtatanggol niya si Severin, naunahan na siya ni Oscar at tinulungan si Severin. Dahil kampi si Oscar kay Severin at wala siyang balak papanagutin ito, hindi na kinailangang mag-alala ng mga sumusuporta kay Severin. Ang mayabang na si Lesion ay wala nang nagawa kundi manahimik, pero halata sa mukha niya na hindi siya masaya sa naging resulta. Nagpasya si Miles na magsalita. Sinabi niya kay Lesion na wala siyang nakikitang mali sa sinabi ni Oscar. Hindi naman nagtaas ng puting bandila si Riley bago siya mamatay, kaya paano masasabi na sinadya ni Severin na patayin siya. Nagpatuloy siya ng may halong pangungutya. Magaling ka talaga sa pagbibintang. Bakit hindi mo isaalang-alang na ginamit ni Riley ang lahat ng lakas niya para patayin si Severin bago siya namatay? Mabilis ding nagpakita ng suporta ang iba sa pamamagitan ng pagkomento. Tama iyon, sumasang-ayon din ako, isa itong paligsahan ng laban. Karaniwan lang na aksidenteng mapatay ng isang kalahok ang kanyang kalaban. Huwag mong sabihing balak mong patayin lahat ng mga kalahok na aksidenteng nakasugat sa kanilang mga kalaban. Matapos marinig ang mga iyon, sumama ang ekspresyon ni Lesion at labis siyang nagalit sa lahat. Kahit gusto niyang gumanti, alam niyang mas mabuting manahimik na lamang matapos niyang mapagtanto na gagawin ni Oscar ang lahat para protektahan si Severin. Sa huli, sumangot siya at binaliwala sina Miles at ang iba pa. Sa buong panahong iyon, patuloy na nakalutang sa himpapawid si Severin. Nang malaman niyang ligtas na siya, inalis niya ang kapangyarihan ng langit at lupa na ginagamit niya para protektahan ang sarili. Pagkatapos, nagbigay galang siya kay Oscar at nagpasalamat ng taos-puso. Pagkatapos ng lahat, si Riley ay isang henyo at pangunahing disipulo. Karaniwan, kailangang magpaliwanag at managot ni Severin sa pagpatay sa isang henyo tulad ni Riley. Hindi pa kasama roon ang taya ni na Miles at ng iba pa, at alam din niyang maraming tao ang pumanig kay Carl sa halip na sa kanya. Dahil doon, siguradong gagamitin nila ang pagkakataong ito para ma-disqualify siya. Alam niyang kung hindi siya ipinagtanggol ni Oscar, wala siyang tsansang makatakas sa pag-atake. Kahit pa makaligtas siya, magiging napakahirap pa ring makatakas sa parusang binalak ni Lesion para sa kanya. Posible pang ang sampahan siya ng isa pang kaso dahil sa patuloy niyang paglaban. Tutal, ang siyam na pickmaster ang may responsibilidad sa pangangasiwa ng kompetisyon, kabilang na ang kaligtasan ng mga kalahok. Ngayong may isang henyo na namatay sa panahon ng kompetisyon, may kailangang managot. Kung hindi nila isisisi kay Severin, lalabas na pagkakamali nila ang pagpapahintulot na mangyari ang insidente. Kaya ganoon ang kilos ni Lesion at ng iba pa. Oo, si Oscar ay leader ng sekta ng Grande Uno sect, pero hindi ibig sabihin noon ay maaari niyang gawin ang lahat ayon sa gusto niya. Bilang isang dakilang pinuno, kailangan niyang gumawa ng mga desisyon na makabubuti sa pangkalahatang kinabukasan ng sekta. May dahilan kung bakit may mga patakaran. Kung wala ang mga ito, kikilos ang mga miyembro ng sekta ayon sa kanilang kagustuhan at hindi yun makatutulong para maging dakila ang isang sekta o manatili ito ng libu-libong taon. Maraming yaman ang ginugol ng sekta kay Riley sa loob ng maraming taon. Isang malungkot na balita ang pagkamatay niya sa laban kay Severin bago pa siya nakapag-ambag ng malaki sa sekta. Dahil doon, labis ang pasasalamat ni Severin kay Oscar. Tumango pabalik si Oscar kay Severin habang may halong kawalang magawa. Sinabi niyang ito na ang una at huling pagkakataon at hindi na siya makakalusot sa susunod. Sa totoo lang, masakit din sa ulo niya ang malaman na ang isang henyo na ginugulan ng napakaraming oras at yaman ng sekta ay namatay ng ganoon na lamang. Hindi madaling bumuo ng isang huwarang henyo. Sa kabutihang palad, si Oscar ang nag-imbite kay Severin na sumali sa sekta kaya alam niya kung gaano kakayahan at kalakas si Severin. Bukod pa roon, siya na rin ngayon ang guro ni Celine.
Dahil sa lahat ng mga salik na iyon, mas mahalaga si Severin kaysa kay Riley. Kaya pinigilan ni Oscar sina Lesion at ang iba pa nang subukan nilang atakihin si Severin. Matapos balaan si Severin, napabuntong hininga si Oscar at taimtim na umasa sa kanyang puso na hindi siya bibiguin ni Severin. Sa panahong iyon, ang 2 taong labis niyang pinagtitiwalaan ay sina Severin at Carl. Wala nang gaanong kailangang sabihin tungkol kay Carl. Nagsimula siyang magsanay noong 8 taong gulang pa lamang siya at inabot lamang siya ng 1 taon upang maabot ang antas ng Warrior King. Pangunahing dahilan nito ay dahil siya ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang tao noon. Kaya naman ang bilis ng kanyang pag-unlad ay tunay na kahanga-hanga. Kahit anong sekta ay gagawin ng lahat para magkaroon ng isang tulad ni Carl at tiyak na pahahalagahan at iingatan siya. Gayunpaman, hindi pinag-aralan ni Carl ang Grundy Uno Treasured Notes. Sa teknikal na usapan, hindi siya isang ganap na disipulo ng Grundy Uno sect. Sa kabila nito, siya pa rin ang pinaka-talented sa kanilang lahat. Dahil dito, hindi siya pinilit ni Oscar na pag-aralan ang Grundy Uno Treasured Notes at hinayaan na lamang siya. Ngayong nandyan na si Severin, pakiramdam ni Oscar ay mas pinapabore niya ito. Pinag-aralan ni Severin ang Grundy Uno Treasured Notes. Kung makakapasok si Severin sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland, hindi na siya mahihirapan sa pag-aaral ng The Book of Celestial. Nang maisip iyon, umiling si Oscar upang itigil ang pag-iisip pa. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga. Nang makita iyon, wala nang sinabi pa si Severin. Lumakad siya sa himpapawid palayo sa arena at bumalik sa kinaroroonan nina Diane at ng iba pa. Mabilis na lumapit si Diane at nagtanong kung nasaktan ba siya. Pinanood nila ang laban nina Severin at Riley nang may matinding kaba at nerbiyos. Napakatindi ng laban kaya nabasag ang pormasyon sa paligid ng arena at naging hindi matatag ang espasyo sa paligid nito. Isa iyong nakakatakot at nakakakilabot na labanan. Parang giniginaw sila hanggang sa kanilang mga likod. Sa kabutihang palad, si Severin ang nanalo sa laban. Ngunit bago pa man makapagdiwang sina Diane at ang iba pa, nais ng Pickmaster ng 2 bundok na hulihin si Severin at patayin siya dahil sa pagpatay kay Riley. Muling nabahala sina Diane at ang iba pa. Buti na lamang at natapos ang lahat ng maayos at mapayapa. Tunay silang nakahinga ng maluwag at masayang makita na buhay si Severin at wala na sa panganib. Nang makita kung gaano kaalala si Diane, ngumiti si Severin at inalo siya. Sinabi niyang ayos lang siya at alam naman ng mga babae kung gaano siya kalakas. Kahit na napakalakas ni Riley, hindi pa rin iyon sapat para gamitin ni Severin ang buong lakas niya. Kahit sa huling atake, 60% lamang ng kanyang lakas ang ginamit niya. Nang marinig iyon, tinapik ni Diane ang kanyang dibdib at halatang gumaan ang pakiramdam niya. Salamat sa langit. Ngumiti si Severin at sinabi na panuuri na lamang nila ang iba pang mga laban, saka siya umupo. Bagamat ang pagkamatay ni Riley ay nagdulot ng malaking kaguluhan, nagpatuloy pa rin ang mga laban. Nagtipon ang mga Pickmaster at lumikha ng bagong arena upang maipagpatuloy ang kompetisyon. Matapos ang nangyari kay Riley, ang ibang mga kalahok ay agad na sumuko kapag nalaman nilang wala na silang tsansang manalo, dahil natatakot silang sa loob lamang ng 1 segundo ay humantong sila sa kaparehong wakas ni Riley. Isa-isang itinaas ang mga puting bandila na nagmukhang katawa-tawa ang buong kompetisyon. Galit na galit ang mga elder na nanunood sa kanilang mga disipulo. Bakit kita tinanggap bilang disipulo? Paano kayo sumuko agad matapos lamang ang ilang palitan ng atake? Mas marami pa ang itinuro ko sa inyo. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makakuha ng karanasan. Pagsisisihan ninyo ito sa hinaharap kapag humarap na kayo sa tunay ninyong mga kaaway. Nakakagalit talaga. Hindi nagtagal ay natapos din ang mga laban. Di naglaon, dumating na ang turn ni na Diane, Woolrich, at ng iba pa para lumaban. Agad silang nakaagaw ng atensyon ng maraming tao dahil galing sila sa Pearlite Island, ang parehong lugar na pinanggalingan ni Severin. Marami rin ang nakarinig na napakaraming mahahalagang yaman sa Pearlite Island. Umabot pa sa punto na kumakain sina Diane at ang iba pa ng mga alchemical pill na parabang candy lamang iyon. Hindi rin nakalimutan ng lahat kung gaano kabilis ipinakita ni Severin ang kanyang lakas sa sekta.
Maraming tao ang nakapansin sa potensyal niya at sinubukang lumapit at sumipsap sa kanya. Ngunit ginugol lamang ni Severin ang kanyang oras sa pagsasanay at paggawa ng mga alchemical peel. Wala siyang ni isang sandaling inilaan para pansinin ang mga taong iyon. Dahil doon, napilitan ang mga taong iyon na mag-isip ng ibang paraan. Sa huli, itinutuon nila ang pansin nila sa iba pang taga Pearlite Island tulad ni Diane, Woolrich, at ng iba pa. Makalipas ang ilang sandali, naging mas malapit sila kay Woolrich at sa iba pang tao sa isla. Tingnan mo ang 4 na babaeng iyon doon. Mga asawa raw ni Severin. Sa palagay ko, mas magaganda pa sila kaysa kay Celeste. Narinig ko na ilang elder ay biyena ni Severin at ang iba naman ay mga matalik niyang kaibigan. Hay, sakit sa ulo. Bakit kailangan ko pang mapatapat sa kanila? Maraming kalahok ang nakakilala kina Diane at sa iba pa kaya nagsimula silang magbahagi ng impormasyon sa ibang mga kalahok. Nang malaman ng kanilang mga kalaban ang tunay nilang pagkakakilanlan, napabuntong hininga na lamang ang mga ito at nabalisa sa ideyang kailangan nilang lumaban kina Diane at sa iba pa. Hindi pa rin nila makalimutan kung paano pinatay ni Severin si Riley kanina. Kinilabutan sila sa ideyang ang mga makakalaban nila ay mga asawa, pamilya, at kaibigan ni Severin. Ipinagpatuloy ang kompetisyon. Nang ayanunsyo iyon ng mga pickmaster, mabilis na nagtaas ng depensa ang lahat ng kalahok sa arena. Ganoon din si Diane. Agad niyang pinakawala ng kanyang lakas na lumikha ng isang malakas na sonic blast. Ang kanyang kalaban ay isang level 4 Supreme Saint. Nang maramdaman nito ang lakas na inilabas ni Diane, napilitan siyang ngumiti ng pilit. Miss Diane, ikinararangal kong makalaban ka pero sana ay maghinay-hinay ka naman. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Kumilos na si Diane. Sumugod siya pasulong. Napakabilis ng kanyang galaw kaya lumitaw ang mga shockwave habang siya ay umaarangkada. Sa kabuuan, nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Bago pa man makareact ang kanyang kalaban, nakaramdam na ito ng matinding sakit sa dibdib at napalipad pataas sa ere. Umiikot siya sa himpapawid at naririnig niya ang malakas na ihip ng hangin sa kanyang mga tainga. Habang sinusubukan niyang alamin ang kanyang kinaroroonan, napansin niyang hindi kalayuan sa kanya si Diane. Itinaas ni Diane ang kanyang palad at ito ay kumikinang sa matinding banal na liwanag. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng mabigat na pilosopiya. Napakalakas at nakakatakot ng kanyang aura na tila pumuputok ang kalangitan. Bumagsak ang kalaban mula sa ere at malakas na tumama sa arena. Bigla niyang naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang lalamunan. Takot lamang ang mababasa sa kanyang mukha. Wala siyang ideya kung kailan at paano siya inatake ni Diane. Isa siyang level 4 Supreme Saint at si Diane ay isang level 5 Supreme Saint. Kahit na may isang antas ang pagitan nila, sa normal na sitwasyon ay kaya pa rin niyang maramdaman ang isang biglaang atake mula sa isang level 5 Supreme Saint kung siya ay lubos na nakapokus. Hindi sana sa puntong wala siyang kahit kaunting ideya kung kailan siya inatake. Ito ang pinaka nakakatakot para sa kanya. Ang katotohanang napakabilis ng galaw ni Diane kaya hindi man lang niya nakita kung paano siya umatake. Nang masuri ng kalaban ni Diane ang kanyang pinsala, hindi na siya nagdalawang isip pa. Itinaas niya ang kanyang token at sumigaw na sumusuko siya at nagtaas ng puting bandila. Natakot siya na kung magtatagal pa siya sa pag-iisip, baka pareho ang kahinatnan niya kay Riley. Ang mga elder na nanunood sa gilid ay napabuntong hininga at agad na inactivate ang pormasyon upang i-teleport siya palabas ng arena. Samantala, may isa pang labanan na nagaganap sa ibang arena. Nakatayo roon si Woolrich na nakasuot ng kulay turkesa na kasuotan, na nasa likod ang dalawang kamay at seryosong nakatingin sa kanyang kalaban. Ang kalaban niya ay isang level 4 complete stage Supreme Saint na naglalabas ng napakabangis na aura na may halong sword wheel. Alam ng lahat na ang mga swordsman ay may kakayahang talunin kahit ang mga mas malalakas o mas mataas ng isang antas kaysa sa kanila. Ganoon din ang kalaban ni Woolrich. Isa siya sa iilan na hindi natakot kay Woolrich kahit pa ito ay galing sa Pearlite Island o may kaugnayan kay Severin. Sa halip, may tapang siyang harapin si Woolrich nang walang takot. Biglang kumislap ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan nang ilabas niya ang buong lakas niya, na lumikha ng isang buhawi sa loob ng arena.
Hinugot niya ang kanyang espada at mas naging marahas ang sword wheel nito. May lumabas pang maliliit na kuryente na parang kumikiliti sa balat ng mga nanunood. Pagkatapos, tumango siya kay Woolrich at sinabi na simulan na nila ang laban. Pagkasabi pa lamang niya nito, isang sinag ng espada ang mabilis na sumugod patungo kay Woolrich na kasing bilis ng kidlat. Buong Athens yung binabantayan ni Woolrich ang kanyang kalaban. Nang magsimula itong umatake, mabilis siyang kumilos at ipinatawag ang kanyang sandata upang ipagtanggol ang sarili. Nang magsimula ang labanan, nagpalitan sila ng mga teknik na lumikha ng maraming pagsabog at shockwave. Sa kabutihang palad, ang arena ay natatakpan ng isang pormasyon na kayang sumipsip ng lakas ng mga shockwave kaya hindi napinsala ang mga manunood. Makalipas ang humigit kumulang 100 palitan, si Woolrich ang nanalo sa laban dahil mas matibay ang pundasyon niya, sapagkat mas matagal siyang nagsanay kaysa sa kanyang kalaban. Sa katunayan, dikit na dikit ang naging laban. Sa iba pang mga arena, madaling nanalo sina Gilda, Sheila, at ang iba pa. Nabigla at nainggit ang mga manunood sa kanila. Dahil naging elite disciples sila, na napatunayan lamang na may kakayahan at talento rin sila. Gayunpaman, mas nagiging mahirap ang pag-unlad kapag umabot ka na sa isang tiyak na antas. Mas mahirap na ang mga kinakailangan upang tumaas ng level kumpara noon. Sa karaniwan, ang isang ordinaryong disipulo na kakasali pa lamang sa sekta ay itinuturing ng pambihira kung maabot niya ang level 3 Supreme Saint sa loob ng isang taon. Maaaring mukhang simple ito, ngunit maraming disipulo ang hindi man lang ito naaabot. Ngunit sina Dayan at ang iba pa mula sa Pearlite Island ay umabot na sa level 5 Supreme Saint o level 4 Complete Stage Supreme Saint. Bawat isa sa kanila ay may malakas at kumpiyansang aura na madaling makatakot sa kanilang mga kalaban. Batay sa karaniwang pamantayan, silang lahat ay maituturing na mga henyo sa cultivation. Bukod pa roon, lahat ng taga Pearlite Island ay nanalo sa kani-kanilang mga laban, na nag-iwan sa mga manunood na natulala. Grabe, lahat ng taga Pearlite Island ay nanalo. Napaka-imposible nito. Naalala ko, 1 taon pa lang silang sumali sa sekta. Paano sila umabot agad sa level 4 at level 5 Supreme Saint? Talaga bang ganito sila kalalakas? May narinig ako na napakabuti raw ni Severin sa lahat ng taga Pearlite Island. Kumakain daw sila ng 6th grade alchemical pills tulad ng Crystal Spring pills na parang candy lang. Sana may kaibigan din akong 7th grade alchemist. Kung ganoon, makakakain din ako ng mga alchemical pill na parang candy at mabilis ding lalakas. Kaya pala, grabe, dapat pala mas madalas akong bumisita sa Pearlite Island. Isa ako sa mga taong naghatid kay Mr. Severin doon noong una siyang sumali sa sekta. Matapos mabanyag ang mga benepisyong tinamasa ni Dayan at ng iba pa sa Pearlite Island, marami sa mga disipulo ang nainggit. Ang ilan ay nakaramdam pa ng matinding selos at nagtaka kung bakit hindi sila kabilang sa mga kaibigan ni Severin. May ilan pang disipulo na labis ang pagsisisi kaya malakas nilang sinuntok ang kanilang dibdib. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2185. Maraming disipulo ang nainggit nang makita nilang nanalo sa kanilang mga laban ang lahat ng taga Pearlite Island. Lalo na ang mga elite disciple na kasabay nilang sumali sa sekta. Hanggang level 2 o level 3 Supreme Saint pa lamang ang narating ng mga ito kahit sabay silang pumasok ni Dayan. Kahit hindi sila ang pinakamahina sa sekta, hindi pa rin sila sapat na malakas para makapasok sa medium level. Samantalang sina Dayan, Woolrich, at ang iba pa ay matagal na silang nalampasan at umabot na sa level 4 o level 5 Supreme Saint. Iniwan nila ng malayo ang mga kasabayan nilang sumali. Mahirap paniwalaan ang kanilang narating at napaisip ang marami kung paano sila napakabilis umunlad. Hindi lang mga disipulo ang nagtataka, pati na rin sina Raymond at Celeste. Kahit na mga henyo sila, namangha at nabigla pa rin sila sa naging resulta. Sinabi ni Raymond na hindi talaga masukat ang benepisyo ng pagiging kaibigan ng isang napakahusay na alchemist na may halong pangungutya ang tono. Isa siyang core disciple at isa ring henyo.
Gayunpaman, umabot lamang siya sa level 4 o level 5 Supreme Saint makalipas ang 1 taon mula nang sumali siya sa sekta. At nangyari lamang yun dahil hindi lang siya masipag magsanay kundi matalino rin. Alam niyang may mga espesyal na konstitusyon sina Diane, Woolrich, at ang iba pa, ngunit karaniwan ay itinuturing lamang silang bahagyang mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Marami ring disipulo ang may katulad na kalagayan. Sa normal na sitwasyon, himala na kung maabot ni Diane ang level 2 o level 3 Supreme Saint. Ngunit ngayon, sina Diane at ang tatlo pa ay nasa level 5 Supreme Saint na. Sina Woolrich at ang iba pang bahagyang mas mahina ay umabot naman sa complete stage ng level 4 Supreme Saint. Ang ganitong tagumpay ay posible lamang dahil alchemist si Severin. Tinulungan niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na supply ng mga alchemical pill para mapabilis ang kanilang pag-unlad. Nang maunawaan iyon ni Raymond, labis siyang nainggit at napaisip kung bakit wala siyang ganoong pagkakataon. Para maging isang malakas na cultivator, kailangan mong pagbutihin ang sarili mo araw-araw. Kapag nanatili ka sa parehong antas gaya ng kahapon, madali kang matatalo ng iba. Bukod sa sariling pagsisikap, malaking bahagi rin ang ginagampanan ng mga oportunidad na ibinibigay sa isang cultivator. Kung nagkaroon sana si Raymond ng parehong oportunidad na nakuha ni Diane, malamang ay naging isang paragon siya. Posible pang ang nakalaban niya sina Riley, Spencer, at ang iba pa para sa tsansang maging runner-up ng kompetisyon. Napansin ni Celeste kung gaano kainggit si Raymond. Mapait siyang ngumiti at bahagyang nanghina ang loob habang sinasabi niyang wala ring silbi ang malungkot dahil ang agwat nila kay Severin ay hindi lang kaunti. Matalino, may talento, at napakahusay ni Severin. Kahit anong pagsisikap nila, hindi na nila ito maaabutan. Matapos makuha ni Severin ang kaalaman sa alchemy nang matagumpay niyang marating ang pinakamataas na antas ng Alchemy Tower, alam ni Celeste na hindi na niya kailanman malalampasan si Severin sa larangan ng alchemy. Nasaksihan din niya kung gaano kalakas si Severin sa paglalakbay patungong Arctic Heights. Madali nitong napatay si Uzer, isang henyo mula sa Dayform sect, kahit inaakala ng lahat na si Severin ang matatalo. Labis siyang nayanig at natakot sa lakas na ipinakita ni Severin. Pagkatapos ng laban na iyon, nagpasya siyang huwag na huwag kailanman manggugulo kay Severin. Sa puntong iyon, napagtanto niyang tama ang naging desisyon niya. Lalo na nang makita niya kung gaano kabilis umunlad ang mga kaibigan at pamilya ni Severin, at kung paano nito madaling napatay si Riley. Napailing na lamang si Raymond habang pinapakinggan ang papuri ni Celeste kay Severin. May nais sana siyang sabihin ngunit hindi niya alam kung ano. Samantala, natapos na ang lahat ng mga laban. Mabilis na inanunsyo ng mga elder ang pagsisimula ng susunod na round ng labanan. Matapos ang huling ilang round, kakaunti na lamang ang natitirang mga kalahok sa arena. Sunod ng lalaban si Severin. Pagpasok niya sa arena, masigla siyang ngumiti sa kanyang kalaban nang makita niya si Shyam. Napilitan namang ngumiti si Shyam nang makita si Severin na nakatayo sa harap niya. May pag-aatubili niyang binati si Severin. Kasabay nito, minumura niya sa kanyang isipan ang elder dahil sa ganitong ayos ng laban. Bilang isang level 8 Supreme Saint, alam na alam niyang hindi niya kayang talunin si Severin. Masayang ngumiti si Severin at binati rin siya pabalik. Si Shyam ang unang taong humamon kay Severin nang sumali siya sa Grundy Uno sect. Hindi pa iyon ganoon katagal matapos siyang pumasok sa sekta. Nilabag ni Oscar ang mga patakaran at ginawa siyang ika-6 na core disciple, dahilan upang questionin ng maraming disipulo ang desisyong iyon. Noong panahong iyon, ika-10 si Shyam sa Heavenly Prodigy rankings at isa siyang level 5 Supreme Saint. Nagpasya siyang hamonin si Severin. Malinaw ang naging resulta. Tinuruan ni Severin si Shyam ng isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Pagkatapos noon, tuwing makikita niya si Severin ay agad siyang tatakbo palayo ng buong bilis para maiwasang makaharap ito. Napakasaklap ng kapalaran na si Severin pa ang naging kalaban niya sa kompetisyon. Pagkalipas ng 1 taon, malaki ang naging pag-unlad ni Shyam at umabot siya sa level 8 Supreme Saint. Medyo nagulat si Severin sa laki ng inangat ni Shyam kaya muli niya itong tiningnan at sinuri. Gayunpaman, hindi naman basta-basta nakakapasok sa Heavenly Prodigy rankings ang kahit sino.
Sa dami ng mga disipulo sa sekta, kailangan ay higit ka sa mahusay para makakuha ng pwesto roon. Matapos silang magbatian, inanunsyo ng elder ang pagsisimula ng laban. Humakbang pasulong si Severin. Kumislap ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan at isang mabigat na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang umagos palabas mula sa kanya. Biglang kumalat sa buong arena ang pressure na may lakas na katumbas ng level 1 Paragon. Si Xiam, na nakatayo hindi kalayuan kay Severin, ay agad nakaramdam ng matinding pressure at nahirapang huminga. Tumindig ang balahibo niya at mabilis na napuno ng takot ang kanyang puso. Pumasok sa isip niya ang ideya na maaari siyang mamatay anumang sandali. Sa takot, agad siyang sumigaw at isinuko ang laban, na parabang kapag nahuli siya ay matutulad siya kay Riley. Wala siyang kumpiyansa na kahit mabuhay man lamang sa isang atake ni Severin. Lalo na't alam niyang kakapatay lamang ni Severin kay Riley. Batid niyang bilang isang level 8 Supreme Saint, hindi siya mas malakas kaysa kay Riley kaya hindi na siya nagbaka sakaling lumaban pa. Matapos niyang ideklara ang pagsuko, agad niyang inihagis ang kanyang token kay Severin. Ilang sandali lang, inactivate ng isang elder ang pormasyon at agad siyang na-teleport palabas ng arena. Tiningnan ni Severin ang token sa kanyang kamay at napatawa ng mahina. Pagkatapos noon, umalis na rin siya sa arena. Nang makita iyon ng mga manunood, hindi sila nagulat sa naging resulta. Sa katunayan, pakiramdam nila ay ganoon talaga ang dapat mangyari. Pagbalik ni Severin sa gilid, muling uminit ang token sa kanyang kamay. Ilang minuto pa lamang siyang nagpapahinga nang tawagin na naman siya ng elder para bumalik sa arena. Sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay walang iba kundi si Celeste. Tahimik na nakatayo si Celeste sa arena. Nakasuot siya ng mahabang puting damit at bahagyang hinihipa ng hangin ang tela nito pati ang kanyang kulot na buhok. Tumingin siya upang makita kung sino ang kanyang makakalaban at nalaman niyang si Severin iyon. May mapait at masakit na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niyang hindi niya inaasahang siya ang makakalaban niya. Isa lamang siyang level 9 Supreme Saint at hindi pa naging Paragon. Dahil dito, alam niyang wala siyang anumang tsansang manalo laban kay Severin. Gayunpaman, kung agad siyang susuko, tiyak na mag-iiwan iyon ng matinding trauma sa kanya, lalo na't isa siyang henyo. Matapos ang kanilang pagbati, pinatatag niya ang kanyang loob at nagpas siyang simulan ng laban. Mabilis siyang sumugod pasulong na kasing bilis ng kidlat upang atakihin si Severin. Nakita iyon ni Severin. Nakatiklop ang isang kamay niya sa likuran habang itinaas ang kabilang kamay at nagpakawala ng isang suntok. Biglang sumabog ang enerhiya sa buong arena. Ang nakakatakot na shockwave ay nagpira-piraso sa sahig at nagpalipad ng maliliit na tipak ng bato sa lahat ng direksyon. Ang alon ng lakas matapos ang sagupaan ay nagdulot ng pag-ugas sa pormasyon, na nagmukha itong marupok na parabang anumang sandali ay babagsak na. Matapos ang ilang palitan ng atake, namutla ang mukha ni Celeste mula sa dating mapulang pisngi. Tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Doon niya lubusang napagtanto na hindi niya kayang pantayan si Severin. Kahit ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi pa rin niya nabasag ang depensa ni Severin. Sa halip, hirap na hirap siyang gumanti at mas abala sa pag-iwas sa mga atake nito. Sa puntong iyon, alam niyang wala nang saysay pang ipagpatuloy ang laban. Kaya itinaas niya ang kanyang puting bandila. Humihingal si Celeste sa loob ng arena at sinabi na natalo siya. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Severin at napabuntong hininga. Sa isip niya, hindi niya kailanman magagawang talunin o lampasan si Severin sa buong buhay niya. Bilang isa sa mga henyo, siya ang pinakasikat na alchemist sa sekta noon, bago pa sumali si Severin. Hinahangaan siya ng lahat ng miyembro at tinatawag siyang pinakamalakas na alchemist ng kanilang henerasyon at isang diyosa. Unti-unti, naging mayabang at mapagmataas siya. Ngunit naglaho ang lahat ng iyon nang sumali si Severin sa sekta. Hindi na siya ang pinakamalakas na alchemist ng sekta. Nasaksihan pa niya kung paano kusang loob na naging kasambahay ni Severin si Emery matapos itong matalo sa isang labanan ng alchemy. Lalong nagdulot iyon ng takot kay Celeste sa kanyang puso. Nang malaman niyang si Severin ang makakalaban niya, tumanggi siyang sumuko ng hindi lumalaban.
Tumanggi siyang aminin na mas mababa siya kay Severin, lalo na at napakaraming taong nanunood sa kanya. Ang naiisip lamang niya ay kung paano pinatay ni Severin si Uzer kahit mas mababa ng isang antas ang lakas nito. Gayunpaman, wala siyang inaasahang manalo laban kay Severin. Sa halip, magiging sapat na sa kanya kung makakaligtas siya matapos ang 100 palitan ng mga atake kay Severin upang patunayan ang sarili niyang lakas. Ngunit matapos lamang ang ilang mga atake, napagtanto niya ang napakalaking agwat ng lakas sa pagitan nila ni Severin. Isang kamay lamang ang ginamit ni Severin sa pakikipaglaban at pisikal na lakas lamang ang kanyang ginamit, samantalang kailangan ni Celeste na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para lamang ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ni Severin. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo na parang ulan. Maraming beses na hindi niya kinaya ang mga atake ni Severin. Matapos tanggapin ang katotohanan, alam niyang matatapos lamang siya na katulad ni Riley kahit gumamit pa siya ng sandata. Kahit magdulot iyon ng kahihiyan, mas mabuti na iyon kaysa mawala ang kanyang buhay. Sa pag-iisip na iyon, bahagya siyang gumaan ang pakiramdam. Matapos siyang mateleport palabas ng arena, tiningnan niya si Severin na sa tingin niya ay walang kapantay, at naisip niya na napakalakas niya at tanging isa pang tunay na makapangyarihang lalaki lamang ang makakatalo sa kanya. Hindi na nakaramdam ng hiya si Celeste sa pagkatalo niya kay Severin. Samantala, mabilis na nag-usap-usap ang mga nanunood nang makita nilang itinaas ni Celeste ang kanyang puting bandila at inamin ang pagkatalo. Diyos ko, kahit si Celeste ay nagtaas ng puting bandila matapos lamang ang ilang palitan ng atake. Gaano ba talaga kalakas si Severin? Hindi ko inakalang aamin si Celeste ng pagkatalo bago pa man umabot sa 50 round ang laban nila ni Severin. Isa siyang ika-9 na antas na Supreme Saint. Sa buong laban, hindi gumamit si Severin ng kahit anong kasanayan at pisikal na lakas lamang ang ginamit niya. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung lalaban si Severin ng buong lakas niya. Mukhang si Carl lamang ang may kakayahang makipaglaban kay Severin. Isang halimaw talaga. Isang taon pa lamang siyang sumali sa sekta ngunit napakalaki na ng kanyang pag-unlad. Hindi pa kasama riyan na mayroon siyang Divine Constitution, Sword Will, at isa rin siyang ika-7 antas na Alchemist. Samantala, si Carl ay ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula sa sinaunang panahon. Mayroon din siyang Divine Constitution. Nakakapagtaka kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang usapan ng mga tao ng matagal. Sa ganitong sitwasyon, naniniwala silang si Carl lamang ang kayang makipagsabayan kay Severin. Hindi man lang nila isinama sa usapan si Spencer na pangalawa sa Heavenly Prodigy rankings. Nakaupo si Spencer malapit sa kanila nang marinig niya ang usapan. Gayunpaman, hindi niya sila sinita at ngumiti lamang siya ng may halong pait. Alam niya kung hanggang saan lamang ang kanyang kakayahan. Si Riley na bahagyang mas mahina lamang kaysa sa kanya ay hindi man lang nagtagal sa laban kay Severin. Alam niyang kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa laban, wala pa rin siyang tsansang talunin si Severin. Marahil, hahantong siya sa parehong kapalaran na sinapit ni Riley. Sa kabutihang palad, matapos ang napakaraming round, hindi niya kinailangang harapin si Severin. Habang masaya siya sa kanyang swerte, inanunsyo ng Elder ang pagsisimula ng susunod na round. Nagsisimula na ang susunod na round ng labanan. Pagkatapos noon, uminit ang token ni Spencer bilang senyales na siya na ang susunod na lalaban. Nang pumasok siya sa arena, napagtanto niyang si Severin ang kanyang susunod na kalaban. Pagtingin kay Severin, nagkaroon ng ngiti si Spencer na parang umiiyak at sinabi na sumusuko siya. Hindi na nagdalawang isip pa si Spencer at agad na inamin ang kanyang pagkatalo nang malaman niyang si Severin ang kanyang susunod na kalaban. Trauma pa rin siya matapos masaksihan kung paano pinatay ni Severin si Riley kanina. Oo, may lakas si Spencer na katumbas ng isang antas na Paragon, ngunit wala siyang kumpiyansang talunin si Severin. Natatakot siyang mauwi sa parehong kapalaran ni Riley kung hindi niya agad itataas ang kanyang puting bandila sa laban. Kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Kaya hindi na siya naghintay kahit isang segundo at mabilis na sumuko sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang token kay Severin. Tiningnan ni Severin ang token at pagkatapos ay si Spencer na halatang balisa. Hindi niya alam kung paano tutugon sa sitwasyon.
Ang nagawa lamang naman niya ay patayin si Riley, ngunit simula noon, iniisip siya ng bawat kalaban na nakakaharap niya bilang isang kamatayan na anyo at agad na sumusuko kapag nalaman nilang siya ang kalaban. Nag-isip siya habang pinagmamasdan ng takot sa mukha ni Spencer. Isa siyang Paragon at isa ring henyo. Bakit wala siyang lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Hindi alam ni Severin kung ano ang sasabihin kaya kinuha na lamang niya ang token ni Spencer. Patuloy na pinanood ni Lesyon at ng iba pa ang laban mula sa himpapawid. Nang makita nilang sumuko si Spencer bago pa man magsimula ang laban, labis silang nagalit sa kanya. Isang hangal, galit na sigaw ni Lesyon. Paano siya sumuko nang hindi man lang sinusubukan? Nakalimutan na ba niyang isa siyang henyo? Napakahangal. Malinaw na ikinagalit ng desisyon ni Spencer ang ilang Pickmasters. Kung ordinaryong disipulo lamang siya, maiintindihan pa nila dahil sa malaking agwat ng lakas. Ngunit si Spencer ay isang antas na Paragon at halos kapantay niya ang lakas ni Severin. Ipinakita lamang nito kung gaano siya kaduwag. Sa kabilang banda, labis namang ikinatuwa ni Miles at ng iba pa ang reaksyon ni Lesyon. Mahinahon niyang sinabi na hindi siya sang-ayon sa sinabi nito. Sa tingin niya ay napakatalino ni Spencer dahil kilala niya ang kanyang sarili. Hindi man lang siya naging mayabang tulad ni Riley. Pagkarinig noon, tinakpan ni Daniela ang kanyang bibig at natawa. Tama ka riyan. Sa tingin ko rin ay matalino si Spencer. Alam niya kung paano gumawa ng tamang desisyon at iyon ang dahilan kung bakit mas malakas siya kaysa kay Riley. Alam ni Lesyon at ng iba pa na sinasadya ni Miles at Daniela na asarin at gawing katatawanan sila. Ngunit wala silang magawa kundi magkimkim ng galit. Sumanghal si Leonel. Masyado pang maaga para magdiwang. Hindi pa humaharap si Carl kay Severin. Naniniwala ang 5 Pickmasters na si Carl ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Nagkataon lamang na pumanig ang swerte kay Severin nang mapatay niya si Riley, at hindi raw talaga ganoon kalakas si Severin gaya ng ipinapakita. Nilingon na lamang ni Miles at ng iba pa ang isa't isa at bahagyang natawa ng walang sinasabi dahil alam nilang walang magbabago sa isip ng ibang Pickmasters. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang panunood ng laban. Matapos ang round na ito ng labanan, bumaba na sa mas mababa sa 100 ang bilang ng mga kalahok. Si Severin ang may pinakamataas na puntos. Gayunpaman, alam niyang may isang napakalaking bundok pa siyang haharapin. Kailangan niyang lampasan ang bundok na iyon upang maabot ang tuktok at maging huling panalo na makakakuha ng kwalipikasyon upang magtungo sa Midland. At ang bundok na iyon ay si Carl. Pagkatapos ng maikling pahinga, sumigaw ang Elder na malapit nang magsimula ang huling round ng labanan. Ang huling round ay ang laban sa pagitan ng kalahok na may pinakamataas na puntos at siyang magiging kampyon ng kompetisyon. Ang tanging taong kayang lumaban kay Severin ay si Carl. Pagkatapos magsalita ng Elder, isang nakakatakot na presensya ang sumiklab paitaas sa kalangitan. Tumayo si Carl na nakaupo sa gilid. Humakbang siya sa ere at naglakad patungo sa arena. Nang malapit na siya sa arena, humarap siya at tiningnan si Severin ng may mabangis na titig. Halika, ipakita mo sa akin kung gaano kakalakas. Tumaas ang kilay ni Severin na tumayo, at naglakad din patungo sa arena. Sige, gusto ko ring malaman kung gaano kakalakas. Sinasabi nilang isa kang henyo dahil ikaw ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula sa sinaunang panahon. Naglakad si Severin sa ere. Biglang nabuo ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa bilang isang landas na kanyang dinaanan papunta sa arena. Hindi nagtagal, pumasok siya sa arena at humarap kay Carl. Nang nasa arena na ang dalawang kalahok, sabay-sabay na tumungala sa ere ang 9 na Pickmasters. Nagliwanag ang kanilang mga kamay habang pinapalakas nila ang pormasyon ng arena. Parehong mga Paragon cultivator sina Severin at Carl. Kaya mas mainam na huwag maliitin ang pinsalang maaari nilang idulot sa mga taong nasa paligid. Ang naunang pormasyon ay kayang tiisin lamang ang aftershock mula sa atake ng isang antas na 9 na Supreme Saint. Kung hindi palalakasan ng mga Pickmasters ang pormasyon, may panganib na masaktan ang mga manunood dahil sa labanan. Pagkatapos noon, nagsimula na naman ang panibagong diskusyon ng mga nanunood. Sa wakas, maglalaban na ang dalawang pinakamalalakas na tao.
Ang bagong henyo ay haharap sa kilalang pinakamalakas na henyo ng sekta. Nagtataka ako kung sino ang mananalo. Sa tingin ko hindi si Severin ang huling mananatili. Oo, napakalakas niya at napatay niya si Riley kanina. Ngunit mas malakas si Carl kaysa kay Riley. Siya ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula sa sinaunang panahon. Matagal na siyang nagsasanay at marami na siyang natutunang mga kakayahan. Ganoon din ang tingin ko. Mananalo si Carl. Siya ang unang core disciple ng sekta. Si Severin ay napakatalino ngunit isang taon pa lamang siyang sumali sa sekta. Kung matagal na sana siyang kasama rito, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Magiging napakahirap ng laban para kay Severin. Isa si Carl na Paragon. Sino ang makapagsasabi kung may naaalala pa siyang mga kakayahan mula sa sinaunang panahon? At may Sky Soil Constitution din si Carl, isa sa 10 pinakamataas na Divine Constitution. Mula sa mga usapan, malinaw na marami pa ring disipulo ang naniniwalang mas malakas si Carl. Bagamat na ipakita na ni Severin kung gaano siya kalakas at kahusay, masyado pa siyang maikli ang panahon sa sekta. Oo, walang makakatanggi na napakahusay ni Severin sa alchemy, may pambihirang galing sa espada, na nagising ang kanyang sword wheel, at napatay pa sina Uzer at Riley. Walang ibang nakagawa ng mga nagawa niya. Ngunit ano nga ba ang matututunan niya sa loob lamang ng isang taon sa sekta, at paano niya matatalo si Carl, ang henyo at reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula sa sinaunang panahon? Kung ang isang tao ay nakamit ang antas ng Royal Paragon noong sinaunang panahon, patunay lamang iyon kung gaano siya kalakas. Batay sa kasalukuyang lakas ni Severin, maraming disipulo ang naniniwalang halos imposibleng manalo siya sa laban. Ang pinakamagagawa niya ay makipaglaban ng 100 round kay Carl. Sa katunayan, kahit ang ibang mga henyo ay ganoon din ang iniisip. Sa ngayon, pinapanood na lamang nila ang laban mula sa mga upuan ng manunood. Si Celeste na natalo kay Severin ay lihim na natuwa nang makita niyang si Carl na ang susunod na kahaharapin ni Severin. Sa kanyang isipan, alam kong napakalakas mo, Severin, ngunit hinding-hindi mo matatalo si Carl. Bilang isa ring core disciple, alam na alam niya kung gaano katakot si Carl. Noong kakapasok pa lamang niya sa antas ng Supreme Saint, sumali siya sa isang maliit na kompetisyon upang tukuyin ang ranggo sa 5 core disciples. Noong panahong iyon, pakiramdam niya ay kakaiba at pambihira ang kanyang talento dahil isa na siyang Supreme Saint. Nang lumaban siya kay Carl, isang kakayahan lamang ang ginamit ni Carl upang maramdaman niyang parang muntik na siyang makatakas mula sa impyerno. Napakasindik nito kaya tumanggi na siyang alalahanin pa. Sa ganitong paraan tinukoy ng sekta ang ranggo ng 5 core disciples. Dahil dito, hindi inakala ni Celeste na kayang talunin ni Severin si Carl dahil sobra talaga ang lakas ni Carl. Para kay Carl, napakadaling talunin ng isang kalaban na mas mataas pa sa kanya ng 2 o 3 antas. Gaano pa kaya ito kahirap kung siya ay reinkarnasyon ng isang cultivator mula sa sinaunang panahon? Tiyak na may kakayahan siyang makatakas sa kamatayan na natutunan niya noon. Si Raymond na nakatingin sa laban mula sa malayo ay umiling at nagsabi, sayang. Sa tingin ko hanggang dito na lang si Severin ngayon. Iihawin siya ni Carl. Inamin niyang napakalakas ni Severin, lalo na't napatay niya si Riley matapos lamang maging isang Paragon. Kabanata 2170. Gayunpaman, walang sino man ang tunay na nakakaalam kung gaano kalakas si Carl. Hanggang ngayon, wala pang taong nakatalo sa kanya o nakapagpilit kay Carl na gamitin ang kanyang buong lakas. Dahil dito, inisip ni Raymond na maaaring ito na ang dulo ng daan para kay Severin. Samantala, pinapanood ni na Leonel, LeSean, at ng iba pa ang laban. Bigla, hindi na sila ganoon kagalit. Gayunpaman, naalala pa rin nila kung paano sila kinutya ni na Miles at Daniela kanina. Sabay-sabay na tumingin ang 5 kina Miles at Daniela at nangutya, sa tingin namin ay hindi na kayang bumaba ni Severin mula sa arena mag-isa mamaya. Halatang ang 5 Pickmasters ay mga taga-suporta ni Carl. Isa itong bukas na lihim sa buong sekta. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila kinamumuhian si Severin ay dahil siya ang dahilan kung bakit natalo sila sa pastahan laban kina Miles at sa iba pa ng talunin ni Severin si Riley. Kaya naman ayaw nilang makita si Severin na mananalo sa laban.
Gaya ng inaasahan nila Sean, nagpakita ng reaksyon sina Miles at ang iba pa matapos marinig iyon. Mukha silang galit habang nakatingin sa arena. Binuksan ni Daniela ang kanyang bibig na tila may sasabihin ngunit parang naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Sa totoo lang, alam niya na maliit ang tsansa ni Severin na manalo sa laban. Umaasa na lang tayo na makaligtas si Severin sa laban na ito. Sa huli, ang tanging inaasahan lang nila ay maging susunod na pinuno ng sekta si Severin. Hindi nila inaasahan na mananalo siya sa unang pwesto at maging kwalipikado upang pumunta sa Midland. Habang nag-aalala sina Daniela at ang iba pa para kay Severin, pumasok siya sa arena at tumingala upang makita si Carl na mabilis ding pumapasok sa arena. Hindi masama, medyo matapang ka, sabi ni Carl habang nakatingin kay Severin mula sa ere, sa tonong parang mas mataas siyang nilalang kaysa kay Severin. Sayang lang at ako ang kalaban mo ngayon. Huwag kang umasa na matatalo mo ako. Bakit hindi ka nalang sumuko ngayon? Kahit papaano, hindi ka magmumukhang kawawa. Pagsuko. Isang salitang hinding-hindi lalabas sa bibig ni Severin. Isang hakbang na lamang siya mula sa pagkapanalo sa unang pwesto. Kung susuko siya ngayon, masasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pagiging pangalawa ay maaari ngang magbigay sa kanya ng posisyon bilang susunod na pinuno ng sekta. Ngunit napakalaki ng kaibahan nito kumpara sa pagkakataong makapunta sa Midland. Sa Midland, lahat ay mga Royal Paragon. Ang Paragon ang pinakamahinang uri ng nilalang doon. Samantalang sa South Sky, maaari ka ng italagang elder kung isa kang Paragon at kakaunti lamang ang mga Royal Paragon dito. Wala pang naririnig na may umabot at naging isang Supreme Paragon dito. Mas maunlad at mas abala ang Midland kaysa sa South Sky. Ang pagiging henyo ay hindi na espesyal doon. Matagal nang nauunawaan ni Severin na upang maging dakila, kailangan mong mapaligiran ng marami pang dakilang tao sa iyong buhay. Kung mananatili siya sa South Sky magpakailanman at makukuntento sa kanyang comfort zone, sino ang makapagsasabi kung gaano pa katagal bago niya maabutan ang matandang baliw na iyon? Matapos marinig iyon, sumagot si Severin, paumanhin, ngunit nais ko ring pumunta sa Midland. Tinaas ni Carl ang kanyang kilay. Ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata ay tila naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihang kayang durugan ang espasyo sa paligid niya. Ang kanyang hininga ay mainit na parang pagan at dinurog ang sahig sa ilalim niya hanggang maging pulbos. Malamig niyang sinabi, sige, sinubukan ko lang maging mabait para maiwasan mo ang kahihiyan mamaya. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, wala na akong magagawa kundi pagsisihan mo ang desisyong iyan.